Yung lahat, ang unang guest namin, walang iba kundi si Don Carlos. Air walkout doon. Air walkout, Don. Air walkout doon. So, Don, tatanungin ko muna yung, syempre, alam ko sa Pilipinas, nag-start ka mag-basketball. Sino nagturo o paano ka natutong mag-basketball? Yung mama ko, laging may team sa commercial league, sa basketball. Eh, sama na ako nanood sa mga pinsan ko. Yun, tapos yun, ayun nga ako, nahiligan ko yung basketball. Ako sarili ko, wala man talaga nagturo sa akin. Punta na ako alam mo naman sa Pilipinas, punta ka lang sa tabi-tabi, ng basketball court, buong araw ka na nandun, diba? Doon ka na magla-lunch, diba? Pustahan dito, pustahan doon, shooting dito, shooting doon. Talagang So, buong araw talaga nandun ka? araw, oo. Papahanap pa ako ng nanay ko. Sa Mabuti hindi ka nangitim. covered Covered ka na. Mayaman pala tong pinaglalaro mo. So, noong time na yung bata ka, syempre, may napapanood ka man naglalaro. Oo. Sino yung unang-unang mong naging idol? Meron akong kalaro sa Magallanes dati, Magallanes Village, si Dixon Ang. Wala na, patay Dixon na. Ang, Patay na. Yun ang talagang, ibig sabihin, talaga number one idol ko. Yun talaga pinapanood ko mula bata pa ako, papanoorin ko yan. Pero talaga Magic Johnson. Magic Johnson. So yung style na nakita mo sa kanya, yung fast first. Pass first. So, Guard siya, guard. Pero nung dumating si Jordan, wala tayong magagawa. Jordan. Talagang So, Jordan na tayo. growing up, Jordan yung tinitingala mo na, alam mo yung mga galaw ni Jordan, yung layup, mga yan. Oo. Kaya mahilig ka palang bumali, no? Oo, sabihin, nung time na yun, Oo. talaga makikipag-away ka sa traffic. Oo. Laro na ni Jordan. Oo. Tama. Hindi mo miss kahit 1 second ni Jordan. Oo. Ganun So, kalupit. lagi kang tumututok pag Ganun kalupit si Michael Jordan. Hindi mo talaga mapapabayaan yung laro niya. Tapos, syempre, nung lumaki-laki ka na, meron ka bang naging, sabihin natin, yung PBA na idol mo o Marami. Sino yung unang-unang naging idol mo? Abarrientos. Johnny A. So, anong nagustuhan mo kay Johnny A na wala sa ibang point guard? Ano na gusto ko kay Johnny Mabilis si Johnny Abarrientos. Scorer na point guard si Johnny Abarrientos. So, doon mo ginaya, minulma halos lahat yung galaw mo? Bago pala si Johnny Abarrientos, Hector Calma. Hector Calma, si Director. Director Hector Calma. Ay, Naglaro ka ba ng professional o semi-pro o commercial league sa Pilipinas? Tin-training team ng Wellcoat. Wellcoat? Training team ng Wellcoat. Ano pa, PBL pa lang nun. PBL. Kaya lang, sabi sa akin nung coach, magpahinga daw muna ako. Magpahinga daw muna ako. Mag-rehab daw muna ako. Sabi sa hindi ako nagpahinga ako. Sabi ganun, hindi na ako pumunta next season. So, nakita nila, umamin ka lang. Hindi, alam. Alam. Yung mga Pero, eto naririnig ko lang dati talamak daw yan eh. Sino? Yung ganyang, bisyo. Oo, dati hindi pwedeng walang bago maglaro, daming demonyo. Tinitest kayo o hindi? Hindi, alam nung kasi yung may-ari ng Wellcoat, si Terry araw-araw naglalaro. So, alam na. Alam niya. Nakikita ako sa training, ganun yung So, nung after niyan Wellcoat, saan ka na naglaro after? Wala na. Kailan ka ba pumunta dito sa Australia? 2010. 2010. So, 2010, ilang taong ka na nun? 2010. Ano ba ngayon? 2020. 32? 32? So, parang medyo, ka na, mature ka na nun pumunta ka dito. Nagpunta ako. Tagal ako hindi nag-basketball na, mga 3 years. Tapos nagpa-basketball ulit ako. Yun, tapos dire-diretso So, 2010, dumating ka dito, ano yung unang nilaroan mo dito? May liga ba na unang nilaroan mo dito? SBL. SBL. SBL ang unang liga ko. So, nung sa Camira na yan, di ba? Camira. First, tapos sa Northside. Yun lang naman yung mga liga dati. So, ngayon, ilang liga yung sinasalihan mo, di ba? Ngayon, sa'yo. Talks? Tapos, kung meron din sa Northside, sumasali ako. Pero, so, pag sa... ngayon sa'yo, wala. Di ako nakasali. Last, ito. Free agent. Pero kukwento ko lang ang story. Na dapat kasama si Don sa first eight teams nung season 1. Kaya nag-backout lang siya. Tapos sumali siya third season ulit, di ba? Third season. Third season na. So, nung third season,
Anong masasabi mo sa team mo? Kasi yung third season, nakapag-division 1 kayo eh. Oh. Pagdating ng fourth season, ewan ko ano nangyari. Oh, Ano yung pinagkaiba ng may sentro kami nun. May sentro dapat Si, kami. si Kyrie. Naglaro si Kyrie sa amin isang beses sa Triker. Ganda yung laro namin eh. Kaya lang yun nga, laging wala. So, mahirap pag wala kang big man. Wala. Mahirap pag wala kang big man. Talaga. So, antimano pag may big man. Kasi, lagi din naglalaro si Harvey niyan. Di ba? Naglalaro din lagi niyan si Zyril. Si Zyril. Diba? Pati si Zyril Kyrie. dati. Si Harvey, si Zyril, si Kyrie. Diba? Ang daming Kaya nakapunta lang yun. So, ngayon, di ba, syempre, lagi ka naglalaro. Tapos nakikita ko yung mga anak mo na naglalaro na rin. Sa tingin mo ba, darating ka sa point na, medyo ihinay ka na sa basketball? Sila na ipupush mo? Siyempre. I give it mga 3 years pa. 3 years pa. 3 years pa. Sa liga. So, pag 3 years, within that 3 years, syempre, unti-unti mo yan, di ba? Oo, siyempre. Kung makakasali ako, hindi naman ako. Oo. Yung anak mo, ang tangkad na eh. Yun Diba? nga. Yung focus ko muna yan. Yan muna focus. Sa tingin mo to, ang ilan taon na yung anak mo? 12. Panganay? 12. Sa tingin mo, by 14, kaya na niyang may pakbakbakan sa mga... Pwede na. Sa mga, kasi Zyril, 14. Pwede na siguro. diba? Yun ang balak. Yun ang ko. Para Kasi, lagi nagtitraining eh, lagi nag-ano. Kaya nga. So, syempre, buong season natin ng season 4, nakita mo naman kung paano yung mga malakas sa team. Pumili ka ngayon ng top 5 mo sa SBC. Yung sa tingin mo, panlaban to. Top 5? Oo. Simulan natin sa guard. Top 5 na Pinakamagaling. Player. 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 Sa SBC. Sa SBC. Oo. Don Carlos Graham. Loko lang. Okay lang. Sabi niya. Loko lang. I'll mention. Paler. Balancio. Julian. Andre Carlos. Maganda yung lineup na yan. Wala na doon lineup. May sentro ka. Oo. Power forward ka. Meron ka dalawang guardia. So, balik natin kasi, sabi mo, unang nag-start ka sa Lakas ng team na SBL. yun, No? Lakas ng team na yun. Ano yan? Ideal. Ideal first five. Pwede pang 5,000 postahan. Papustahan. So, nung nag-SBL ka, yung sa dating liga, sabi natin sa dating liga, di ba lagi ka ba nagsa-champion na nun? Naka-champion naman, hindi naman lagi, pero sa SBL, sa SBL, Intercolor. Intercolor, Sa Northside, tatlo sa Northside. Okay. Tatlo sa Northside. Tapos sa Tox, isa. Nagsa-champion ka, no? Oo. Sa Doms, naka-champion kami sa Tox. Ngayon, wala pa. Ewan ko bakit. Loko lang Marvin kaya tataklo. Dito, lagi, yan, yung tingin ko kayo doon, laging winning for the championship. Hindi, gusto na nanalo. Siyempre ayaw natatalo. Pangit natatalo. So, ito, kung papiliin ka sa lamang yung kalaban, dalawa. Kailangan mo tie game. Sa inyo bola, 3 seconds to go. Sino sa liga ang papatakayin mo? Nasa tingin mo panalo kayo? Sa liga. Kahit sino sa liga. Pwede mong piliin sarili mo, pwede mong Labis ko yung free throw ng isang araw eh. Pero pwede. Yun ang gusto ko eh, mga ganun pero sino kaya pwede? Kung ikaw nagko-coach, sabi natin ikaw lang nagko-coach, sinong I'll mention siguro. So, bang clutch, no? Sobrang clutch. So, yung mga laruan mo dati na na pull-up game, diba? Lagi ka nagpo-pull-up. Pull-up din. Saan mo natutunan yan? Saan mo nakita? Sa PBA lang ako madalas na PBA? dati. Talaga si Kalma, Kayo? Alapag ba? Ganon? Hindi na ako gano'n masyado na. Yung time na yun? Time na yun. Napunta na ako dito. Hindi na ako nakakaparoon. Sila Johnny A. Yung Hindi na ako nakakaparoon. yung guard sila Pumarin. Sila Pumarin. Yung mga ko. Bong Alvarez. Doremdes. So, bago tayo magtapos, shoutout ka muna. Gusto mo shoutout? Shoutout sa Night Shift Ballers. Shoutout sa asawa ko na pinakamaganda sa buong mundo. Sana nanonood ka. Saka shoutout sa lahat na nagbabasketball. Lalo na sa mga bata. Sana papalaki ni KD patulalo. Thank you very much. The next guest natin, walang iba kundi Jarala Onasin ng New Life. Welcome sa ating After Dark Podcast. Unang tanong lagi natin dito, paano o sino ang nagturo sa'yo mag-basketball? Wala naman napapanood lang sa court siyempre. Sa court. Nung mga bata pa kami. Ano yan, sa Tondo? So, sa Barangay 118.
nanonood lang kami ng mga liga ng bata kami. Siyempre sa NBA din, napapanood mo sa TV. Ah, Pero nagsimula talaga yan sa sa Slam Dunk, siyempre. slam dunk. Pag nanonood ka ng cartoon sa hapon. Oh, Ayun. doon ka pala na yung parang Talaga. na-push na. Oo, doon ako nagka-interest na maglaro ng basketball. Abuto pa pa yung slam dunk. Ilan taong ka na ba? Ha? Ilan taong ka na ba? Bata pa. Bata ka ba? Bata pa. Nabuto mo yung, So, syempre, nung natuto ka lang mag-basketball, nag-varsity ka ba sa school? High school? Elementary? Hindi ako na varsity kasi masyado ako maliit. Tsaka yung maliit. Pero yung bata ka, nakipagpustahan ka na. Oo, paano yun? Parang wala kasing thrill pag walang pusta kahit ice tubig lang. Siyempre, kahit cup court lang. Parang seryoso kasi pag walang pusta, hindi siniseryoso. So, kailangan. Lagi may pusta. Hindi ka lalaro na walang pusta. Para may thrill. Tapos pag minsan, hindi kaming kompleto magtotropa, kakalabang kami ng mga taga-ibang lugar. Pero doon din sa barangay namin. Tapos magpupustahan lang kami, mga 5 piso lang pang merienda. Yun lang, tigil 5 piso. 5 piso isang tao lang. Patayan na kagad yun, no? Siyempre. So, doon ka natuto sa tingin mo na bumantay o magbantay ng mga iba't ibang klaseng player sa pustahan, sa tingin mo? Siguro natuto ako maglaro doon ng all around. Pero yung sa depensa, siguro nag-focus na lang ako nung dito na siguro. Ay, nandito ka na. Kasi hindi naman lahat magaling sa opensa, di ba? Parang nag-adjust kasi yung laro ko na pumunta ako dito eh. Kailan ka ba pumunta dito? Ilang taong ka na nung pumunta ka dito? 17 na ako 17 nun na. eh. O, Bata ka pa nun. mag-18 na. Ano year yan? 2015. 2015. Iba kasi yung laro ko dati talaga. Oo. Ibang-iba sa ngayon. Ano yung laro mo? Guard So, talaga? gapa talaga ako dati. Bako ka talaga? Sentro kasi ako sa amin. Sentro ako sa Sentro. depensa, sentro ako. Sentro ako sa depensa, tapos sa opensa naman, ako, tres. So, buwelo talaga yung laro ko dati. Nung 2018 ata yun, or 19, dito na yun Pero umuwi ako ng Pilipinas, naglaro ako ng pustahan, na-injure yung tuhod ko doon. Kaya doon nahinto ako mag-basketball na isang taon. Na-injured ka bigla. Doon na nag-adjust yung laro ko. Nag-stay na ako sa labas, hindi na ako masyadong umata sa loob. Pero kaya mo pa rin bumantay sa ilalim. Plus nag-focus na ako sa parang team play na. Hindi na yung katulad dati na puro Yung sa'yo lang. mindset ko scoring talaga dati. Mindset ko yun. Nung sa Pilipinas ka din, tao dito, systematic basketball ka pa. Hindi, larong kalye lang talaga ako. Ano yung pinaka mataas na ligang nasalihan mo sa Pinas? Ulo, ligang, kami, barangay lang. ganyan. Ligang barangay lang talaga ako. Kasi, bukod sa hindi ako mapili, tamad din talaga kasi ako mag-training eh. Gusto mo lang talaga laro. Kumbaga yung sa barkada talaga sa grupo namin, gusto ko doon lang ako sa grupo na yun. Parang hindi ako masyado nag-explore. Ayaw mong makipagkampihan sa iba. Loyal. Parang loyalty. Hanggang ngayon naman, parang hindi ko talaga trip yung makikipag-salamuha ako sa ibang team para lumakas ba yung team namin. Kasi dati, tao dito, yung dumating ako dito, kita-kita agad, nasa Royals ka, di ba? Sa first team mo to, Royals? Ang first team ko talaga, All Flex. Ay, hindi, Rockwell. Rockwell yun. Tapos, pagtapos ng Rockwell, napunta na ako sa Royals. 2 seasons lang, tapos napunta na ako sa All Flex, na ngayon New Life. Hanggang, siguro more than almost 10 years na rin siguro ako naglalaro sa sa All Flex New Life. Dati kasi, tinalon mo kami nung finals eh. Finals kami, ito finals MVP. Royals. Pero nung pumunta ka sa All Flex, nag-championship din tayo isa. Kaso tala tayo na ISO. Short talaga. It's always like that, first game, panalo kami. Tapos, game 2, game 3, di ko alam nangyayari. Lagi nag-choke. Lagi banderang kapos. Banderang kapos. Pero, yun nga, tao dito, nung pumunta ka ng SBC, ang lakas ng team nyo, nagbago ba yung role mo sa New Life? Oo, kailangan kong mag-adjust nun kasi para hindi ako makatapak ng mga teammate ko. Kailangan ko mag-adjust kasi sobrang daming scorer sa amin nun eh. So, kailangan ko mag-adjust para makatulong sa team kung ano yung missing.
Para yung iba mga 100% sila sa laro nila, kailangan mo mag-adjust para hindi rin mag-work yung team kasi kung lahat kayo star player, hindi naman mag-work yun eh. So parang yung di ba, may Jeremiah ka, may Brandon ka. Nung nawala sila at season 4, ano yung may kinuha ka bang role nila na alam mo yun, na para hindi siya hindi siya mabakante. Yung kay Jeremiah, Yung yung niya. scorer, ganyan, rebounder. Shooting. Ano yung kinuha mo dun sa role na yun na ano? Wala, same pa rin. wala kang mako-cover doon kasi parehas yun Baga sa role nila, parehas silang A+ sa role nila, hindi mo sila basta-basta Mapapalitan, no? papalitan eh. Kaya hirap na hirap din kami nung Mag-adjust last season. Pero Pero parang nag-back to zero uli yung team. Kasi nga masyado kami nag-rely sa kanilang dalawa nung Yung season 3. season 3. Actually, halos silang dalawa lang lagi nagpe-playoff the game nun. Tsaka yung stats nila, grabe. Pagdating ng season 4, na nag-step up ka, big time na. Pero, Sa defense lang, pero sa offense. Sa offense, hindi masyado talaga eh. doon mo makikita yung kakulangan eh. Pero yung depensa, na doon pa rin. Yung firepower talaga Oo. yung kulang sa namin, sa Oo. team namin, tsaka yung konting height. Oo. Kasi may mga big man kami pero hindi naman kaya ng dalawa lang na big man or isa. Si Lance, Sa offense, sila. Si Benon naman sa defense. So kailangan meron pa rin isa na tutulong sa kanila na kayang i-balance yung dalawang offense and defense para hindi kami kinakapos lagi sa laro. Tsaka yung energy ng energy ng team kailangan consistent from first to fourth quarter. Hindi yung first half lang may energy tas second half nawawala na yung energy. Yun nga parang yung season 4, caliber pa rin yung team nyo. Kumbaga, panlaban pa rin. Pero pag dumating na sa point na kalaban nyo na yung sisig, yung ISO, parang nakukulangan ba? May kulang kasi hindi ko rin masabi kung ano yung kulang. Kasi may Adam naman kayo, meron ka naman, nandiyan ka naman. Si Buds, nandiyan naman. Si Balancio, nandiyan naman. Parang meron pa rin, ewan ko, parang may missing piece para sa akin. Missing piece talaga siya eh. Hindi ko Pero masabi this kung season 5, sa tingin mo, mapifill in na ba yung missing piece sa tingin mo? Hindi ko masabing mapifill in, pero siyempre, na-try pa rin namin yung best namin para makapag-compete kami to the highest level na hindi kami mamalitin ng ibang team. Okay lang naman kung malitin nila kami, pero pag sa laro na, hindi mo na masasabi kung ano yung mangyayari. Kaya yun lang masasabi ko sa mga team na pumili sa amin. May pagbabanta na pala. So, eto, New Life na na syempre, Kuya Randy pa yan, diba? Sila Buds, ganyan. Ano yung recados dyan para tumagal yung isang team? Kasi sabi mo, 10 years ka na naglalaro, diba? Siyempre, loyalty din. Hindi rin basta-basta yung kailangan loyal ka sa mga teammate mo. Tapos may tiwala ka sa kanila na kahit anong lakas ng kalaban, magagawa niya ng para manalo kayo. Siyempre sa sponsor. Ba't naman kami aalis yung since day one, hindi naman kami iniiwan, diba? Kaya alam na love kayo nun, no? Diba? Kahit di nakipag-inuman. Di na rin parang pag pumunta sa laro, minsan na lang talaga eh. Pero, nung nag-champion kayo, proud na proud eh. Oo. Pero, yun nga, sabi niya, nagkakausap ko naman si Randy, sabi niya sa akin, alam niya panlaban pa rin yung nila. Lagi naman panlaban eh. Lagi naman panlaban yan eh. Yung nga, yung season 5 natin, dami ng teams. Anong ini-expect namin from the Locksmith, Gerala? Siguro gagawin ko pa rin kung ano yung ginawa ko last season, pero Same role. ano na lang, susubukan ko yung best ko para makatulong sa offense. Kasi mas nag-open ang opportunity kapag yung laro ko naka-offense mode ako eh. Mas nag-open yung ibang teammates ko. Tsaka, iba pa rin pag nakaka-attract ka ng depensa eh. Mas lumuluwag yung depensa ng kalaban pag yung pag nakaka-score ako, nararamdaman ko dumiluwag yung depensa nila kasi mas madaling pumasa, mas madaling ikot yung bola. I-consider na natin na nag-champion kami pero
Hindi ko rin masasabi kabilang ako ron kasi hindi naman ako naglaro nung semifinals tsaka finals. So, para sa akin, hindi siya counted na as a champion ako. Kasi syempre, mas gusto ko pa rin yung nakatulong talaga ako sa semifinals tsaka finals. Pero yun nga, syempre, sa season 4 naman, unfortunately, hindi kami nanalo ng hindi kami naging champion, pero as individual, may na-achieve naman ako as a defensive player of the season. Nung season 4. Na mali yung nakalagay sa trophy. Mali ba? Season 3 nakalagay. Papalitan natin yan. Shoutout sa Team New Life, tsaka sa family ko sa Pilipinas, tsaka dito sa Australia. Tsaka sa mga tropa ko sa Pilipinas. Yun lang, tsaka sa wife ko. Ang next guest natin, walang iba kundi si Air Buds. Bud Silva. Welcome. What's up, Ating podcast. Merry Christmas. Merry Christmas. Pasko na. So, ang unang tatanong namin dito, paano ka natutong mag-basketball? Siguro, kasi nung maliit ako, hindi naman talaga basketball yung laro ko eh. Laro ko kasi baseball, nagbe-baseball ako eh. Oh? Baseball ka pala? Nagbe-baseball ako. Tapos yung mga kaidaran ko, pala tuwing hapon, palagi na sa court. Tapos yung kasi tatay ko hindi marunong laro eh. Wala akong eh. So, nung sumali-sali ako, tira ko nun pre, hagis tae pa. yung ginaganon pa. Yung ginaganon pa. So, hanggang sa natuto ako. Tapos may nakilala ako. Shoutout pala kay nung Buboy. Yung Siya taga sa nagturo inyo. sa akin doon. Tapos paano mag-free throw, kasi yung free throw ko dati, pre, tumatalon ako. Yung talagang jump shot, yung free Jump throw shot, ko. Tinuruan niya ako, paano, dapat hindi ka nakatalon. Dapat nakasimple lang. Simple lang. Tapos simula doon, parang naano na ako, parang na-inganyo na ako maglaro ng basketball. So, nung growing up, more on ano ka ba? Training o pustahan? Pustahan kami, pre, kasi Pustahan. wala namang, yung sa lugar namin, hindi naman yung training doon eh. Sa amin yung pustahan. Pustahan. Kung ba kanya-kanyang laro. Oo, Tapos, pustahan sa amin. Tapos, kung wala na talaga, ice tubig eh. ice tubig. Oo, nag-ice tubig kami. Ice tubig lang. Oo. Oh. Pero kalasa talaga doon pre sa amin itong hapon. Pustahan talaga. Pustahan. Oo. Sa amin, sa probinsya namin sa Probinsya. Iloilo. Iloilo. Oo, sa Iloilo. So, doon ka talaga parang nahasa sa Nasa ako basketball. doon. Oh. Kasi kami, solar boys kami. Nung growing up, may tinitignan ka ba, may parang pinaggagayahan ka ng laro o may idol ka? Wala naman ako pero na-idol ka lang tawag nila sa akin dati noon, si Baldavid. Baldavid. Oo, si Baldavid. yung tropa na kayo ng pinsan ko, ni Manong. Tawag na sa akin noon, Baldavid. Baldavid. Ano yun? oo. Dahil maliksi ka o Kasi mabilis ako eh. Oh, Kasi bilis. track and field The ako. Flash. Track and field ako. Nung bata ka, parang bumabali-bali ka nun? Hindi pa. Yung tira-tira ako, pre. Kasi Oo. nagja-jump shot ako. eh. Jump shot ka dati. Nagja-jump shot ako. Shooting guard ka dati. Oo, tapos yung idol ko nun, pre, si hindi ko lang alam kung kilala nyo to, Silas Mills. Yun ang idol ko. Tapos, tuwing nun, katapos ng hapon, di ba, punta kami pa, tira-tira ko nun, Silas Mills. Hindi ginagaya mo. Pero siyang una-una ko na-idolize ko sa Pero growing up, mas hinasa mo ba yung shooting mo o yung saksak? Hindi, nung umalis na ako sa probinsya namin, yung laro ko nun, labas pa. Puro tira-tira lang ako. Sabi mo nga, pass break, normal lang naman talaga yun. Pero pagdating ko ng Maynila, nag-iba ng laro ko. Kasi nilagay nila ako sa 4. So, nag-ilalim na ako. Sa ilalim. Oo, so natuto ka na dun Oo, doon natuto na ako doon. Tapos hindi na ako tumitira-tira. So kumbaga nahiya na, parang nawala na ako ng na pag tumira ko hindi pumasok, parang nahiya na ako. Kasi more on mas ako sa ilalim eh. Tapos yung sa laksak, yung gano'n ang ginawa ko. So inano ko noon, sinanay ko mag-atake hanggang atake. Kasi nawala na nga yung shooting ko eh. So doon ka na talagang na perfect mo yung aerial skills mo. Yun, doon ko naasa yun. Tapos ang tawag nila sa akin nun, kasi pagdating ko ng Maynila, sa tinitira ng kapatid ko, may half court kami. Tapos nagpaliga. So, siyempre, half court, mas ako kasi wala nang tatatakbo, hindi ka natatakbo-takbo eh. Tawag nila sa akin nun, pre, mamaw. Tinawag ako mamaw. Dami takot sa'yo, no? Oo, so nagulat ako, pre, ba't nila ako tinawag na mamaw? Tumingin ako sa salamin, hindi naman ako mamaw.
Yung pala, pre. Yung Sa laro pala. Tinawag nila ako mama. So, kumbaga doon ako. Hanggang dumami yung kaibigan ko doon. Inano na nila ako. Every time dumayo sila, kung saan kami pumupunta sa Paranaque, tinatawag nila ako. Doon na yung main ano mo. Oo, ganun. So nung pumunta ka na dito, ilang taong ka na nung pumunta ka dito? Pumunta kami dito kasi 2009. 20 ano na ako noon, 24. 24. So yung pumunta ka dito, basketball ba kagad o Wala pa. kumbaga settle down muna? Hindi, nung dumating kami dito, siguro mga 3 months, wala pa kaming kakilala. Pero yung katrabaho dati namin sa Pilipinas, yun ang tinira namin. Sakto na nagbinyag ng anak ng bunso nila. Tapos, yung mga kumpare pumunta doon. So, siyempre ako, naiiyak ako. Kasi kararating na namin, may saktong iyaw-iyaw lang ako ng barbecue. Tapos may nakilala ako. Ito na nga si paring Richard. Sabi niya sa akin, Richard. Balinton. Shout out pala kay paring Richard. So siya nag ano sa akin noon, sabi niya sa akin, Bats, naglalaro ko ng basketball. Sabi niya ganun. Sabi niya sa akin, sabi ko, naglalaro ako sa Pilipinas. Sabi niya ganun, pwede ka sumali sa amin. Sabi niya ganun. So sabi ko, sige, saan yun? Sabi ko, North Lakes. Yun ang una ng ano. So, punta kami ng North Lakes. Tapos, sige, laro ka sa amin. Sabi niya, gamitin mo muna yung jersey ko, ikaw gagamit. Doon ako, pre. Doon ako nagsimula. Doon naglaro na ako. Doon ka nagpakilala sa Australia. Doon naglaro na ako doon. Panalo. Sunod to sunod, puro talo na. Bakit? Bakit pumunta na? Hindi na nanalo eh. Malakas pa dati yung North Lakes, pre. Sulit pa mga player dati doon. So yung team mo, parang sinasabi mo na mas malalakas talaga yung may malakas ang Northside talaga, pre. Tapos, nakadalawang season ako. Pangatlong season ko, napunta ako sa Herederos. Yan ang team ni Paring Purdy. Doon na pala yung doon na kami nagsama. Ako na, sila Francis, yan. Sila Marco, dumating si Marco, yan. Kami na magsama noon. Anong year ka na na pumunta ng Kearns? Pumunta ako ng Kearns 2000 16 na kami doon yata. 2016. Sa Kearns na kami. Ilang taong kayo doon? 2 years, 2 years. Hindi mo na-miss yung basketball? 2 years, wala kang basketball, di ba? Hindi. May basketball din doon. Nung pumunta kami, pre, umalis kami dito 2012. Pumunta kami ng Far North Queensland, pero hindi sa Cairns, sa Karumba yun. Karumba. Walang basketball doon, pre. Ako lang mag-isa doon sa loob ng court. Shooting. Kasi nga walang tao. Hindi sikat yung basketball, wala. That time. Mga bata kasi doon Hindi naman nila... Hindi mo naman papatulan yung mga... Malit. After ng 2 years, 8 months namin doon, pre, bumaba kami ng Cairns. Doon ulit ako nag-basketball sa Cairns. So, may mga nakilala ako. Yun yung mga kilala mo doon sa ano. So, kinuha rin nila ako. So, yun. Pakilala ka din, nagpakilala ka. Nakilala naman. So, doon ako na ulit. After nung 2016, 18, bumaba na kami dito, balik ulit sa Brisbane. Unang team mo agad, ISO, di ba? ISO. Tapos lumipat ka na ng All Blacks. Lumipat na ako ng All Blacks, Yung nga, sabi natin, nung tumali ka actually si Buds, from season 1 from season 1, kasali na siya sa liga eh. Unang team mo, Pinoy Homes. Psych. Nung season 1, Mythical 5 siya, pati season 2, di ba? Mythical 5 ka. So, nung season 3, dahil nahakot mo na yung buong team mo, kasama si Brandon and Jeremiah, ano yung pinagkaibang ng role mo doon sa season 3? Ang pinagkaiba kasi, pre, doon sa season 1 and 2, tsaka sa 3. Yung 3 kasi, pre, malaking adjustment yun kasi nandun si Jeremiah at si Brandon. Kumbaga, itong dalawa na to, sulit na to Dagdagan mo lang ng tatlo. Maging okay na So, bilang captain ball nila, nag-adjust ako. Siyempre, yung mga yun, sulit maglaro. Tapos tayo Tsaka at the same time, nung season 3, hindi ka yata nag-best player nun no? Hindi ako samantalang nung season 1 and season 2, sagada. Sagana ka sa highlights. Nakararo. So, yun, season 3, happy naman na nakuha namin yung unang championship sa pangalawa na pala. Kasi, kami yung una na nag-champion sa ITC, di ba? Division 2.
Bago mo nag-mission mo, kagulat. Yung mention na lang. Yun ang champion. Yun ang sinabi ko. Kami una nag-champion. Ay, may dumating sa point na na yung season 1, dapat siya yung MVP talaga. Kaso, nung last game niya, nag-ilom. Nag-ilom. Kumbaga, ang points lang yun niya yata, 4 points. May ang over ako Ang doon. over. Tapos nung season 2, halos dumating na kami. sila sa close, malapit Oo. na. Pero powerhouse na rin yun eh. Pero nung season 3, alam ko na it'll take a Goliath to beat New Life. Kasi Oo. Solid. grabe yung solid. Solid. Season 4, anong adjustment mo naman? Nag-adjustment kami kasi, nawala yung dalawa. So may mga bagong ilan ang nagdagdag sa amin nun mga bagong player. So, siguro, hindi naman expect naman na punta kami sa semifinals din eh. Pero, ang ginawa namin, sabi ko nga sa kanila, gawin na lang natin yung best natin. Kung matalo natin, hanggang saan tayo. Swerte namin, nakapunta kami ng semifinals. Nakapaglaro kami sa Nissan Arena for Battle Porter, di ba? At least experience. Oo, experience. Maganda yung experience na rin kahit papaano. Hindi na rin naman masama. Kaya sabi ko sa kanila, kung anong sa atin, okay lang. Wala namang problema doon. Alam mo kung swerte ako na sumali ako sa liga mo. Kasi, di ba nagsabi ka sa akin, sumali ka sa liga ko. Di ba? Kailangan ko ng superstar. Sabi mo sa akin, di ba, nakita, pre, sumali ka sa liga ko. Sabi ko, layo, pre, sabi ko, di ba? So, swerte ako na sumali ako sa Likewise liga naman yun. mo. Oo. Swerte din kami na kasali ka. Tapos, dumami yung ko, pre. Naging kaibigan. Marami Grabe. naging ako nakakilala. Di ba? Alam mo yun? Yun yung advantage eh. Oo, dumami. So, happy ako doon na ganun karami ang nakilala ko na dito. Mga dating hindi ko nakilala. Ngayon, nakasalamuha ako dito sa loob ng court. Tropa mo na, no? Oo, naging tropa ko. So, bakit tayo tapos, any shoutouts, bro? Shout out pala sa misis ko sa bahay. Tapos sa pamilya ko sa Iloilo. Mag-ingat kayo palagi. Merry Christmas. And advance Merry Christmas. And then, sa business ko, suportahan nyo ang Pest Management by Bus. Kung may gusto ka nung patanggal ang peste, sabihin na nyo. Tanggalin. Thank you so much. Thank you. Walang iba kundi si John Prats. John! Lucero. Welcome sa ating podcast at welcome din sa SBC family. So, ang una namin lagi tinatanong, saan at paano ka natutong mag-basketball? Nagsimula ako maliit pa, bossing. Parang grade 4, grade 3, grade 4. Oo. Doon ako nagsimula. Siyempre, kanto-kanto. Oo. Parkada kayo, maliit kayo, mga kababata. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin. Problema kasi, bossing. Hindi ako lumaki. Tumanda lang. Ganito na yung height ko, na-stuck na eh. So, nung lumalaki, diba, parang paglaki mo, more on pustahan ka? O yung larong, dayo-dayo. Kanto-dayo. Tapos may time pa na inter-barangay. Tapos high school, varsity. Nag-varsity ka ng high school. So, saan ka mas nasa? Sa varsity o sa pustahan? Pustahan, kanto, bossing. Iba yung pressure, no? Kaso nung high school na kasi ako, elementary high school, ganito na yung height ko eh. So parang malaki ako sa grupo. Kaso na-stuck na. Pagdating high school, nalalaki na. Nauntog ka. Nilagnat eh. So, nung varsity ka, ganyan, ano yung pinaka sikat o pinaka mataas na antas na liga na nalaruan mo? PCU, bossing yung nag-PCU. PCU. Tapos, pero hindi ako varsity ng PCU. Lumipat akong PCU. Yung school namin, Calvary yung tawag. Nakalaban namin yung PCU. Yun yung talagang So, hindi pa yun NC. Parang sa Dasma kasi Cavite. hindi pa sila NC noon. Ay, NC na. Pero hindi naman sa hindi Dasma. siya lang NC. sa Cavite. Napaniga sa Dasmariñas. So, ilang taong ka nung pumunta dito? 2014. So, 2014, ilang taon na pala ilang years na yun ago? 2014. 11? 11 years ago? Tama ba? 2014? 11 years ago. 11 Oh, years 11. ago. So, 20 ako. 20...
24, 24. 23. Kaidakan pala tayo. So, yung 2014 pumunta ka dito, nag-basketball ka ba agad o settle down muna? Settle saglit. Oo. Tapos sa Roma kasi ako una, boss. Sa Roma ka. 6 hours away. So, ang kwento talaga niyan, yung Mrs. Cheer na una dito, na PR sila, migrate sila. Ano yun, high school sweethearts. So, Wow. na sila dito, long distance. John Park sa John Park sila. In-import na ako. galing. Inimpars ako. So yun, Roma muna ako nag-start. Roma, bakbakan yung basketball doon. Malaki kasi yung Filipino community Oo. doon. So, doon talaga na. So, yung sa Roma, lagi ka nakipagliga, ganyan. Tapos, meron kami every year na Independence Day. Wow. So, lahat ng rural towns, Oo. naglalaban-laban yun every year. Sino mga kalaban nyo doon? Yung Dalby, Tugumba, Kasali kayo doon? Every year Okay. kami doon. May one point, nag-champion yung Roma. Tapos lagi lang, si Donald Cruz, kung kilala niyo. Donald. Roma Kamag-anak mo ba yun? Hindi. Hindi. Childhood, Ay, talaga. Close family friend. Kasi dati sumasali yung Brisbane dyan sa Independence Day. Hanggang sa binan na. Binan, kasi lalakas ng mga taga-Brisbane Kaya pero, baka I mean, why not, di ba? Mag-Independence Day, sali tayo dyan kung ano. So, in season 5, sumali yung team mo. What do we expect from AJ Photobooth? Yun. Ano naman, ang bottom line naman is to have fun. Kaya nga tayo nagbabasketball. Yes. Is to, mag-enjoy lang tayo. Thankful kami sa NSB, nagkaroon ng opportunity, makapasok yung A+J team. Expectations, kahit basta wag bottom, hopefully. Basta enjoy lang tayo, Enjoy. makalaro ng basketball. Masaya lahat. Masaya lang, fun lang. Kasi yun naman talaga yung, kaya tayo naglalaro ngayon, for fun. So, itong team mo, halos lahat dyan, galing Roma? Hindi lahat, boss. Ilan lang? Mga 3-4. Apat. So, willing silang bumiyahe. Hindi. Nandito na sila. Nandito na sila. Okay. Rom. Kala ko, willing silang bumiyahe, guys. Kasi Donald, pag kay Donald, minsan umuwi ng Roma. Kami, umuwi kami. Umuwi kayo. Pero yung family niya nandun para sa Roma. Yung mga in-laws ko ang nandun. Tapos, so balita ko ba niyang kay Donald, siyempre, family na nanonood. Ang family niyo ba manonood din sometime kapag nandito sila? Alam nila rin naman yun. So, Nung nag-sponsor ka ng photobooth nung finals, siyempre nanood ka ng finals, ano yung sa tingin mong yung highlights doon? Yung talagang gustong-gusto mo talaga? sa Nissan. Yung nasa Nissan? For me, yung atmosphere Atmosphere. Yung narating ng NSB. Kasi nung the year before, nanonood na rin ako. Pero hindi pa kami involved na photo booth. Doon ko nakita yung camaraderie, yung pagkakaisa ng, yung nabuo nyo. Like, lahat ng Community natin, nagsasama-sama talaga. Which is top sport naman talaga yung basketball for Pilipinas. Pero, to think na nadala natin sa Australia, tas ganun kalaki, nadala natin sa Nissan. For me, yung overall na camaraderie, yung pagkasama-sama ng lahat. For me, yun yung highlight. Yung support pa ng Filipino Ng lahat. community. At the same time, sinuport din nila kami na yun nga, nag-photo booth, which is ang laking bagay kasi yung family, di ba? Ang daming gustong magpa-photo booth eh. Yun ang gustong-gusto nila. Favorite din ng mga Di ba? Pinoy yan. Pictures. Minsan mag-jowa. di ba? Minsan, hindi Yung legal. Hindi, mga legal naman. Ano ba huli? So yung yun nga, AJ Photo Booth, nakita ko sila, Ding Dong Dantes, yan, galing Roma ba yan? O Hindi. Northside. Halos lahat Northside, di ba? Narangba. Nandun, kasama pa si Michael Jackson. Jackson, ang galing sumayaw. Oh. Pero solid din yung team mo. Siguro, kayo ba, ano bang preparation nyo? May preparation ba kayo for next season? Nag-try kami makipag-tune up sa ibang team. Wala kasi kami makitang courts available kasi Mahirap kasi. kasi. So after New Year siguro mag-start namin ng practice kasi first time lang namin magsama-sama. So obviously wala pang ganun na chemistry o hindi pa alam. So hopefully mag-enjoy naman lahat. Happy lang tayo lahat. Solid naman yung team. Nandiyan may solid na point guard, si Gaylord. It's like, committed naman sila lagi. Committed na. Yung 100%. So, may practices ba kayo? Going forward? Next year ba? Next year, magsalita. Baka May coach kayo na
Wala pa akong coach. So, Ano ba kayo? Ikaw na magko-coach. ako yung nag-ano, kaya talo kami lagi kasi ako yung Hindi. Kapaan lang yan. Nagkakapaw pa yung ano. So, yun nga, sa 2025, syempre, nagbabasketball din sa ibang liga, ganyan, ibang social game. Ano yung pinaka-highlight sa'yo? Basketball highlight mo sa 2025? nung buong year. Oo, buong year. Yung sa tingin mo, pag sinabing 2025, eto, lumaro ko dito sa ano. Ganyan. Feeling ko, NSB na yun eh. NSB? Oo, narating ko na yun eh. Nung pre-season and one-day league. One day. For us kasi, time yun para magsama-sama kami, magkaroon ng experience yung team. Maramdaman namin yung competition ng NSB. At least, masasabi namin, ganito pala yung style of play. Maka-adjust kami moving forward. First season, di ba? I mean, di ba, wala man talo sa first season. Diba? Pero, di ba, room for adjustments, ganyan. Yung nagulat kami yung pre-season, kala namin, gulpi kami sa club, pero Laban. Actually, kaya ko sa'yo, solid yung team. But, kapaan mo na. Yung build chemistry. Kapag nakakapaan nyo na dyan, tuloy-tuloy na. Tinan mo yung Mighty Ducks dati. Diba? I mean, nagkapaan lang sila. Laging Work in ganyan. progress. That's practices. Bago magtapos, any shoutout? O any plugs? Nasa TV na ako. Follow nyo yung A plus J photo booth. May team kami sa upcoming league next year. A plus J photo booth and Flash Store sa Roma. Maraming salamat po sa sponsor. Thank you, Boss KD and Hatelerin. More power. Welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks for Ang having us. next guest natin, walang iba kundi ang Silk King Marvin Joaquin. Thank you. Welcome sa... Thanks for the invite. May dinner bang kasama to? Gusto mo ba dinner? May invite. Siyempre. So Marvin, unang tanong ko, saan ka natutong mag-basketball? Sa streets of Sampaloc yan, sa Sampaloc. Manila. May nagturo ba sa'yo o Learning lang? Nung panahon namin, walang mga just pick up any type of basketball. May plastic, rubber, leather, anything. Basta makalaro lang. Kasi yun yung pinaka-means ng youth sa Philippines. Makalaro, makalabas, makipagkaibigan. So mostly mga kaibigan ko, mga basketball player din. So nung bata ka, lumalaki ka na, mas natuto ka ba sa varsity o sa pustahan? I think mostly sa pustahan eh. Pustahan. Kasi maganda matuto sa mga system basketball. Kasi may tinatawag tayo, may mga high IQ player. Pero yung situation ang binibigay sa mga pustahan, yung mga iba-ibang situation na sinosolve mo every play. So para siyang puzzle every play, merong ang kinikreate, may pasa, may tira, find your open teammates. So iba-ibang dumadating na problem every play sa Pero yung pressure sa pustahan, iba sa pressure sa syempre. pag official game, di ba? Doon na tayo natuto mandaya. So nung high school varsity ka na? Hindi ako mabon. Nag-tryout ako pero hindi ako nakuha. Pero nagmapuwa kami, naglaro pa rin kami as College. Team B, high school. High school. So nag-team B kayo ng high school? Team B, naglaro kami. Pero ang mga nakalaban namin, yung mga hindi na NCAA teams, mga ibang school na, mga School mas na. mabababang. Pero may, nung nagmapuwa ka ba, may nakita kang nakalaro na nag-PBA, yung Sila sumikat? Paolo Ubalde. Paolo Ubalde. Nandun yun. Yung mga naabutan mo? Paolo Ubalde, nabot yun. Yung panganay nila, si Derek Ubalde. Yung mga Ubalde brothers nandun? Nandun sila. Pati si Nico, yung pinakabunto. Wala ka naging tropa doon? Wala, medyo mga na sa amin yun, mga mabababang uri yun. So nung sa Pilipinas ba, syempre after ng college, ka ba doon? Commercial league, ganyan? Hindi pa uso masyado commercial league. Meron yung mga big liga, kung tinatawag. Intertown, interbarangay. Interbank. Yun, doon ka sumasali. Nakasali ako intertown. So nung pumunta ka dito, ilang taong ka? 24? 24? Bata 24, pa. bata pa. So nung lumipat ka dito, nag-basketball ka ba agad o pahinga ka muna sa napahinga basketball? sa basketball. Actually, sa Australia, puro trabaho ang naging unang priority natin para maka-establish. So basketball comes later na lang yan. Pag may time ka na, naghahanap ka na ng medyo nakakaluwag ka na sa schedule,
Kumbaga, Doon ko settled ka na. nakakaya yung Oo. basketball. So, nung pumunta ka ba dito, kumbaga, nanibago ka? Wala kang masyadong kilala, ganyan, o... Siyempre, nakakita ko mga ibang uri ng tao. Siyempre, Philippines tayo. Kung nakita ka, mga puti. Di ba? yung mga Medyo na-overwhelm ako nung una. Oo. Tapos limited English lang ang dala ko. 3 lang, yes, no, tsaka tango. yun lang yung dala mo dati. Dati. Pero, ingal, tututo ka, nag-adjust. Alam mo na mga Pilipino, magaling mag-ganyan, mag-adjust. Adjustment eh. Ano yung, saan ka unang naglaro dito sa Australia? Sa Griffith naglaro Griffith. ako, nag-enroll ako ng nursing sa Griffith eh. Tapos may mga parang inter course kung tawagin, pero halo-halo kami doon. So parang yung iba't ibang pero ka-course mo, kakampi mo sa basketball, ganyan. Iba-iba rin. Tapos napunta ako sa Spartans, sinama ako nila Kuya Eric. May mga Eric. ligang Pinoy, Eric Ventura. Okay. Ligang Pinoy. Oo. Yun na. Tapos meron nga, iba na, may mga palaro na sa South Bank. Oo. Tapos nagkaroon ako ng idea na layo masyado ng South Bank, magpalaro tayo dito sa medyo Sa Logan. sa Algester. Just check, So yun, mga unang player ko nun, sila Derek Martinez. Bayad ka na, oy. Una ka sa akin. Tapos dumating na sila Koji. Oo. Yan. Ikaw, dumating ka na nun. Payat ka pa nun. Actually, yun yung unang-una kong nakilala sa basketball. Si Marvin yung social game. Dami natin dati, 50 dati. Mas marami to. 35 lang to. 50 dati, pero yun, kumbaga, tiyagaan na lang kasi from 8 to 10:30 yata yun, di ba? Yeah. Yung time na yun, laging Hindi pa ganun kasikat masyado ang basketball. Yes, Sports ng basketball. kaya ka pa yung court. Oh. Dumating sa point na na dumami na yung mga courts dito. Yan, sa iba nagpapa-schedule si Marvin. Ito Marvin, yung nung sabihin natin, dati, di ba, social game lang. Pag bubuo ka ba ng team, may may recados ka ba? Syempre, you have to run a system sa team. Titignan mo yung mga core player mo, kung ano yung pwede yung takbuhin na mga system. For example, may puro mga Pilipino, siyempre, medyo short sa height, siyempre, mga running game transition players, mga kukunin mo. Pero, yun nga, may mga paliga ngayon na medyo high-level league na katulad ng SBC, Night Shift Ballers. Yun na, marami ng talent ako nakikita, nagiging competitive na talaga yung mga liga. So, may dongs garage ka. Do you always see to it na kailangan yung mag-practice? Siyempre. Siyempre, naman ang Ang unang-una, commitment. Siyempre, tayo lahat busy dito. If you guys happy to be third place, every season o semifinals only, pwede naman. Pero siyempre, pag gusto mong ma-achieve yung main goal, there's a commitment, there's a hard work, there's sweat involved. Napansin ko sa dynamics ng mga players mo ngayon. Dati kasi parang kung sino yung mga yung recruitment ba? Yung Kung sino-sino lang. Sino-sino pumupunta sa inyo. So ngayon medyo Kaya ka nakasali sa team ko eh. Kung sino-sino lang kinukuha ko eh. Nag-champion ka sa akin. Dati. So yung yung ibang players mo nag-stay talaga no? Kumbaga si Andre, yung dalawang Andre since So yung season mga Carlos 1. boys din talagang Since mga day ones yan. Bata pa sila. Ano yung nafe-feel mo dati kapag umaalis yung mga players? Look, sa ganito naman kasi, ang payo ko lang din sa mga coaches, don't get offended sa mga ganon dahil at the end of the day, some players probably hindi mo na ma-maximize, they think that they can do more. So, it's normal sa tao na maghanap. Parang sa employment mo sa trabaho. Kung sa tingin mo hindi ka masyado nabibigyan ng value, there's nothing wrong looking for another place na you can get value. Yes. So kapag umaalis ba yung mga players mo, nagpapaalam ka? Nagpapaalam. Merong isang hindi, pero nandiyan ba? Merong isang hindi. fourth quarter umalis. Pero tao dito, itong mga players mo, mga bata eh. Yan. Diba? Yun ang gusto ko matutunan ng mga kabataan ngayon. Kung meron kayong sasabihin, especially sa mga coach nyo,
You don't have just to walk away and, just talk to them kasi especially mga nagko-coach ngayon, open-minded yung mga yan. Mature na yan. So, just talk to them and tell them that you're moving, they probably will wish you more, more better journey sa career nyo. So yung yun ba yung payo? Pero sa tingin mo itong mga bata mo, kailan ba maihinog itong mga to? No, look, ako gustong-gusto ko sa mga bata ko, lumalaban kami ng close game. Kasi doon mo talaga, yun yung mga hindi namin pwedeng gawin sa practice eh. Close game, yung kaba, yung nginig. So, we probably need more of those na dumating close game. Kasi, ang napansin ko, we winning blowouts eh. 20 points, Yes. 25 points. Pagdating ng close game, we getting rattled. So, through experience. I can't buy the same situation that what happened, So, we just need to learn from it. Kasi parang yung sabi natin nung season 4, ang bakan lagi sa inyo eh. Ang pinakadikit lang sa inyo yung Jayhawks. Jayhawk. Yun na yung dumikit. Tapos the rest, tambakan na. Ang Jayhawks naman, laging dikit lang yan. Oo. Pero hindi lumalagpas yan. So, bago tayo matapos, Marvin, any shoutout sa mga nanonood ngayon? Ay, eto lang, bago yun, ano ang plano mo next season? Next What season, do you expect from Doms Garage next season? look, nagmamature na yung mga boys ko. Andre Narba getting married, engaged already. Andre expecting a baby girl. So, most likely we'll just stay as a family unit. We're not really focused on winning, on winning all of it. Kung magkakaroon kami ng mga, opportunity, yes. Pero mostly we'll just look after each other this season. Si Axel ba binata na? Player ko ba yun? Hindi pa ba natitrade? Ay, di ba? Hindi pa ba natitrade sa sisig yun? Sige, shoutout! Shoutout pala sa mga dyan. Sa mga kaibigan ko. Hindi ko best year ng 2025. Pero I learned a lot. Thank you. Thank you so much.